Naggalat ang sariwang usok ng umaga sa Lumayok nang madama ni Hiraya Agusan na 28 taong gulang ang bahagyang lamig. Ang init na una niyang nahahanap sa liblib na komunidad ay unti-untim napapalitan ng hindi maipaliwanag na bigat. Nagsimula siyang mapansin ng matalim na tingin ni Maning Kadluro na 55 taong gulang. Laging nakasuot ng makalumang burdang kasuutan. Minsan, nasusulyapan din niya si Banaag Silao na 28 taong gulang na tahimik na nakatitig sa kawalan. Tila may nakikita na hindi niya. Ang simoy ng hangin mula sa punong gubat ng kalaliman ay hindi na payapa, kundi may dalang kakaibang bulong, isang babala. Nagsimulang bumilis ang tibok ng ugat ni Hiraya sa lihig, palatandaan ng lumalalim na pagdududa. Kung nagustuhan mo ang simula ng kwento, mag-subscribe at i-like para sa karagtong. Unti-unting bumibigat ang bawat paghinga ni Hiraya sa Lumayok. Ang mga unang araw na puno ng paghanga sa simpleng buhay at malinis na hangin ay pinalitan ng isang matalas na kaba na kumakapit sa kanyang sikmura. Ang mga ngiti ng mga taga-Lumayok ay tila manipis, may nakakubhing kalungkutan o marahil isang pag-iingat na hindi niya maunawaan. Ang dating kaakit-akit na katahimikan ay ngayon ay tila isang malalim na balon ng mga sikreto na sa bawat pagdaan ng oras ay humihila sa kanya pababa. Isang hapon, habang naglalakad si Hiraya sa gilid ng pamayanan, napansin niya ang kakaibang pagtitipon malapit sa isang malaking puno na may mga nakasabit na tuyong dahon at kakaibang palamuti. May mga matatanda na nakaupo sa lupa, bulong-bulungan ang kanilang mga tinig, habang ang mga bata kasama si Banaag ay nakatayo sa isang tabi, tahimik at nakayuko, tila nag-aalay ng respeto sa isang hindi nakikitang nilalang. Ang hangin ay nagdala ng bahid ng usok, hindi mula sa lutuan, kundi mula sa isang bagay na nasusunog, na may halong amoy ng lupa at lumang dahon. Ang kanyang ugat sa liig ay muling kumabog, mas mabilis kaysa dati. Lumipas ang mga araw at naging mas tindi ang mga pagdududa. Tuwing gabi, naririnig ni Hiraya ang mga kakaibang bulong na nagmumula sa pulong gubat ng kalaliman. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga insekto o huni ng ibon sa gabi. Ito ay tila mga tinig na nagmumula sa ilalim ng lupa, malalim at malalim, na nagpapahiwatig ng mga lumang kwento na hindi pa naikukwento. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ang mga ito. Kinukumbinsi ang sarili na baka guni-guni lang ito. Epekto ng pagod o ang kanyang pagiging tagalungsod. Ngulit ang bawat gabi ay nagdala ng mas matinding bulong, mas matindi ang pangamba. Minsan, nakita niya si Maningkad sa madaling araw, naglalakad na patungo sa dambana ng sinaunang lupa, isang lugar na noon niya lang nakita. Hindi ito isang tipikal na altar o kapilya. Isa itong bilog na batuhan sa gitna ng mga puno na may mga uukit na hindi niya maintindihan.
at sa gitna ay isang malaking bato na tila nilikhaan ng kalikasan mismo. May kakaibang singaw ang lugar na tila may libu-libong taong kwento ang nakabaon dito. Sinundan niya si Maningkad ng palilim. Nagtatago sa likod ng mga malalaking dahon ng saging. Nakita niyang nag-aalay si Maningkad ng tisang bagay na balot sa dahon ng saging sa gitna ng batuhan. Kasunod ng isang serye ng mga bulong na hindi niya maintindihan. Ang boses ni Maningkad ay malalim at tila may otoridad. Ngunit may bakas din ng matinding takot at paggalang. Pagkatapos ng pag-aalay, humarap si Maningkad sa gubat at yumuko na tila nagbigay pugay sa isang hindi nakikitang nilalang. Napansin din ni Hiraya ang mga matataglaying anting-anting na nakasuot ng halos lahat ng tagalumayok. Hindi lang ito simpleng palamuti. May mga nakaukit itong simbolo na tila may sariling wika. May mga kwintas na gawa sa kahoy at mga buto ng hayop at may mga pulseras na gawa sa balat at metal na may mga kakaibang ukit. Ang mga ito ay hindi ibinebenta o ipinapakita. Tila mga pribadong bagay na may malalim na koneksyon sa kanilang pagkakakilanlan. Napansin din niya na mas maraming anting-anting sa mga bata. Tila isang uri ng proteksyon. Isang gabi, habang umuulan, naglakas loob si Hiraya na lapitan ng dambana ng sinaunang lupa. Gusto niyang mas maintindihan ang mga nakita niya. Sa gitna ng dilim at pagaspas ng ulan sa mga dahon, nakita niya ang malaking batuan, mas malaki at mas nakakatakot sa malapitan. May mga sariwang marka sa ibabaw ng bato na tila pinatungan ng isang mabigat na bagay. Sa gilid ng bato may nakaukit na mapa. Hindi ito simpleng mapa ng lugar. Ito ay isang ukit na mapa ng mga hangganan. Napansin din ni Hiraya ang mga matataglaying anting-anting na nakasuot ng halos lahat ng tagalumayok. Hindi lang ito simpleng palamuti. May mga nakaukit itong simbolo na tila may sariling wika. May mga kwintas na gawa sa kahoy at mga buto ng hayop at may mga pulseras na gawa sa balat at metal na may mga kakaibang ukit. Ang mga ito ay hindi ibinebenta o ipinapakita. Tila mga pribadong bagay na may malalim na koneksyon sa kanilang pagkakakilanlan. Napansin din niya na mas maraming anting-anting sa mga bata. Tila isang uri ng proteksyon. Isang gabi, habang umuulan, naglakas loob si Hiraya na lapitan ng dambana ng sinaunang lupa. Gusto niyang mas maintindihan ang mga nakita niya. Sa gitna ng dilim at pagaspas ng ulan sa mga dahon, nakita niya ang malaking batuan, mas malaki at mas nakakatakot sa malapitan. May mga sariwang marka sa ibabaw ng bato na tila pinatungan ng isang mabigat na bagay. Sa gilid ng bato may nakaukit na mapa.
Hindi ito simpleng mapa ng lugar. Ito ay isang ukit na mapa ng mga hangganan. Isang uri ng bulong na ginagamit sa mga ritual na maaaring pumukaw sa presensya o sumipsip ng buhay at kaluluwa mula sa sinumang manghas lumabag. Simbolo ito ng matinding paniniwala at desperadong pagsunod. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang kubo, nanginginig sa takot at pagkalito. Hindi na siya makatulog. Ang mga bulong ay patuloy na nagpaikot-ikot sa kanyang isip kasama ang imahe ng ukit na mapyang mga hangganan at ang seryosong tingin ni Maningkad. Nagsimula siyang magsaliksik sa kanyang mga aklat tungkol sa sinaunang kultura at mitolohiya ng Pilipinas, umaasa na makahanap ng paliwanag sa mga nangyayari. Ang bawat pahina ay nagbibigay lamang ng higit pang mga katanungan. Kinabukasan, ang mga tagalumayog ay tila mas tahimik. May mga bulto ng prutas at gulay na inilagay sa harap ng bawat pinto ng kubo. May mga sariwang bulaklak din na tila isang pag-aalay. Napansin din niya ang pagkawala ng ilang hayop sa pamayanan, mga manok at baboy. Wala namang nagrereklamo, tila sanay na sila sa ganitong pangyayari. Ang kanilang mga mukha ay balot ng isang halo ng pagtanggap at takot. Habang palalim ng palalim ang kanyang pagkabahala, nagsimulang magpakita ng aktibong presensya ang nilalang sa gubat. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ito. Ang mga puno ay gumagalaw ng walang hangin. Ang mga anino ay tila may sariling buhay. At ang amoy ng lupa ay naging mas matindi, mas nakakatakot, na tila naghahangad ng isang bagay. Isang gabi, narinig ni Hiraya ang isang malakas na tunog mula sa gubat na tila isang nilalang na gumagalaw. Nagtatanggal ng mga puno sa kanyang daraanan. Ang tunog ay malalim, mabigat at puno ng primal na gutom. Hindi ito tunog ng bagyo o lindol, kundi isang bagay na buhay, malaki at matagal nang nakakubli. Ang dating bahagi lamang ng kwento at babala ay aktibong nagpakita ng tunay na kapangyarihan. Ito ang nagpatunay sa lumalalim na panganib at nagpukaw sa takot ni Hiraya. Ang mga tagalumayok ay tila mas nagmamadali sa kanilang mga ritual. Nakita ni Hiraya ang mga kabataan na gumagawa ng mga bagong anting-anting. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig, ngulit ang kanilang mga mata ay seryoso. Ang mga bulong sa dilima ay naging mas malinaw, mas naiintindihan kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang mga salita. Nagsimula siyang mangarap ng mga kakilakilabot na bangungot, mga anay na kumakain sa kanyang laman. Ang lupa na humihila sa kanyang pababa, mga matang walang katinoan na nakatitig sa kanya mula sa dilim ng gubat. Ang mga hangganan sa pagitan ng totoo at kathang-isip, ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu ay unti-unting naglalaho. Isang madaling araw, nang hindi na niya kayang tiisin ang takot at ang pangamba, tumayo si Hiraya at naglakad patungo sa punong gubat ng kalaliman. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bumubulong sa kanya na dapat niyang harapin ang katotohanan.
Ang liwanag ng araw ay bahagya pa lamang na sumisikat at ang gubat ay balot pa rin ng isang uri ng ambon na tila nagtatago ng mga lihim. Ang bawat yapak niya ay tila bumababa sa lupa na tila may humihila sa kanya. Sa bawat pagdaan ng gabi, ang dating pamilyar na kalikasan ay nagiging bukal ng kakilakilabot na mga multo at bangungot, sumasalingin sa loob ng sariling pag-iisip ni Haraya. Nakarating siya sa gitna ng punong gubat, sa isang lugar na mas malalim at mas madilim kaysa sa dambana. May isang malaking tipak ng bato roon na tila puso ng kagubatan. Sa ibabaw nito, may mga sariwang dugo. Hindi dugo ng hayop. Ito'y malapot at may bahid ng dilim. At sa paligid ng bato, may mga alanay na gumagapang, kumakain ng lupa, ng mga ugat ng puno, at ng bawat bagay na dumadaan sa kanilang daan. Nararamdaman niya ang gutom na iyon, hindi lang mula sa nilalang, kundi mula sa lupa mismo. Kinaharap ni Hiraya ang nakakapangilabot na katotohanan. Hindi lang ito isang ritual o isang kasunduan. Ito'y buhay. Ang lupa mismo ay buhay at ito'y may gutom. Ito'y isang gutom na hindi kailanman nabubusog. Isang gutom na sumisip-sip ng buhay at kaluluwa mula sa sino mang mangahas na mabag o sino mang manatili sa kanyang lupain. Ang dating idealistikong paghahanap ng katahimikan at inspirasyon ay naging isang nakakatakot na paglaban para sa kanyang katinuan. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila sasabog. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ng pagnanais na matuto, kundi ng desperadong pagnanais na makatakas. Nagsisimula ng lamunin ng dilim ang kanyang katinuan at ang kanyang pagkatao. Nagsisimula ng maging bahagi ng matandang sumpang iyon. Kumakalat ang pangingilabot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Hiraya. Ang sariwang dugo sa batuhan, ang gumagapang na anay na sumisipsip sa lupa, ang bigat ng gutong na nararamdaman niya mula sa mismong kalupaan. Lahat ng ito ay bumalot sa kanya, nagpalabo sa hangga ng kanyang katinuan. Hindi ito isang kwento, hindi ito mito. Ito ay isang buhay na bangungot na humihinga, nagugutom, at ngayon ay kumakapit na sa kanyang sariling pag-iisip. Sumuka si Hiraya. Lumabas ang lahat ng kanyang kinain, kasabay ng paik ng takot at pagkabigo. Ang dating pangarap na payapang kanlungan ay naging bitag. Ang amoy ng dugo, ng lupa, ng mga anay ay dumikit sa kanyang ilong, sa kanyang balat, sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang init ng kanyang katawan na tila hinihigop, parang ang lupa mismo ang humihila sa kanyang init buhay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng marahas, mas matindi kaysa sa huling pagkakataon, na tila naghahanda para sa isang pagtakas na hindi ba man niya alam kung saang patungo. Pilit niyang binawi ang kanyang sarili mula sa pagkatatulala. Kailangan niyang umalis doon,
agad. Ang bawat hakbang paatras ay tila lumulubog sa isang maputik na lupain na tila ayaw siyang pakawalan. Nakikita niya ang mga anay na gumagapang, hindi lang sa bato, kundi sa mga ugat ng puno, sa tuyong dahon, sa bawat butil ng lupa. Ito ang sumpa. Ito ang sumpa ng anay. Hindi lamang ito isang orasyon, kundi isang pisikal na manifestasyon ng gutom ng lupa. Habang nagmamadali siyang lumabas ng punong gubat ng kalaliman, naramdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Hindi mata ng tao, mata ng mga puno, mata ng dilim, mata ng mga anino na nagtatago sa ilalim ng mga malalaking dahon. Ang mga bulong ay naging mas malinaw, mas maraming tinig na tila naghahalo-halo, nagbubulungan ng mga salitang hindi niya maunawaan, ngunit may bigat na bumibiak sa kanyang kaluluwa. Pagdating niya sa kanyang kubo, halos gumapang na siya. Isinara niya ang pinto, pilit na ipinagtatanggol ang sarili mula sa labas na tila buhay at humihina. Ngunit alam niya, ang panganib ay nasa loob na rin niya. Ang takot ay sumisip-sip sa kanyang katinuan, tulad ng anay na kumakain sa lupa. Sumandal siya sa dingding, nakatingin sa labas sa butas ng bintana at nakita niya ang silweta ni Maningkad sa malayo. Nakatayo sa labas ng dambana ng sinaunang lupa, nakatitig sa gubat. Ang kanyang matalim na tingin ay tila magbabasa sa lahat ng sulok ng kagubatan, na tila alam niya ang lahat ng lihim na nayon lang natuklasan ni Hiraya. Ang figura ni Maningkad ay tila isang bantay, hindi lang ng ritual, kundi ng buong sumpa. Naramdaman ni Hiraya ang matinding pangangailangan ng magdanong na humingi ng paliwanag. Lumabas siya ng kubo sa kabila ng takot at lumakad patungo kay Maningkad. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng lupa ay mas matindi, mas matapang na tila nagbabala. "Maningkad!" sigaw ni Hiraya, halos magaspang ang boses. Humarap si Maningkad, ang kanyang mga mata ay balot ng isang malalim na misteryo. Hindi siya nagulat. Tila inaasahan na niya ang pagdating ni Hiraya. "Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Hiraya?" tanong ni Maningkad. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may taglay na isang hindi maipaliwanag na lamig. Anong nangyayari dito? Ang dugo, ang anay, ang lupa, buhay ito, gutom! Nauutal si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit si Maningkad. Ang kanyang mga mata ay matalim at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang bakas ng matinding pagod sa kanyang mukha. Matagal na itong bahagi ng lumayog, Hiraya. Matagal na bago pa ipinanganak ang mga ninuno ng mga ninuno mo. "Isang sumpa?" tanong ni Hiraya. Tumanong si Maningkad. "Isang kasunduan, isang panata." Sa libu-libong taon na nakalipas, nang ang lupa ay pinagmumulan ng buhay, ngunit nang maging mapanira ang tao, nagalit ang lupa. Nagsimulang sumibsip ng buhay, ng enerhiya. Upang mapayapa ito, nag-alay ang mga ninuno, dugo para sa lupa, kaluluwa para sa kapayapaan.
Ang sumpa ng anay. Ito ang paraan ng lupa upang mangulikta. Kumakain ito, sumisipsip, lumalaki. Ang anay, ito ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga nipin. Kinilabutan si Hiraya at ang mga tao, "Kayo? Nag-aalay kayo?" "Proteksyon," sagot ni Maningkad. "Ito ang ating pananagutan. Ito ang ating tungkulin. Upang manatili ang kapayapaan, kailangan nating magbigay. May hangganan ang pagbibigay, ngunit may hangganan din ang pagkuha. Kailangan nitong balansehin." Bakit kayo pumayag?" umiling si Maningkad. "Hindi tayo pumayag. Ipinanganak tayo dito, sa ilalim ng panatang iyon. Ito ang aming mana, ang ating mga anting-anting, ang mga ritual, ang mga bulong sa dilim. Lahat ito ay para mapayapa siya, para hindi siya lumabas sa kanyang mga hangganan." Ang ukit na mapa ng mga hangganan ay hindi lamang mapa ng lugar, kundi mapa ng mga hangganan ng kanyang kapangyarihan. Hanggat nakokontrol, ligtas tayo. Ngunit ngayon, Hiraya, nagugutom siya ng husto. Nagugutom. Ang salitang iyon ay tumama kay Hiraya na parang latigo. Ang pagkawala ng mga hayop, ang pagbabago sa mukha ng mga tagalumayok, ang patuloy na pagtibok ng ugat sa kanyang leeg, ang mga pangyayari ay unti-unting nakakaugnay. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanan siya. Si Hiraya ay nasa gitna na yun ng gutom na iyon. Ano ang mangyayari kung hindi siya masisiyahan? Tanong ni Hiraya, halos pabulong. Hindi sumagot si Maningkad. Sa halip lumiko siya at tumingin sa kubo ni Banaag. Ang batang si Banaag, 12 taong gulang, ay nakatayo sa pinto. Ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa kanila. Ang kanyang muka ay payat at ang kanyang mga galaw ay mabagal. May isang malaking anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg na tila mas malaki pa sa kanyang katawan. Ang tingin ni Banaag ay hindi tingin ng isang bata. Ito ay tingin ng isang matandang kaluluwa na nakakita na ng mga bagay na hindi dapat makita. Ang takot na nasa mga mata ni Banaag ay mas malalim kaysa sa takot ni Hiraya. Ito ay takot na may kaakibat na pagtanggap. "Banaag," simula ni Hiraya, ngunit pinutol siya ni Maningkad. Si Banaag, mas mulat siya sa katotohanan. Nakikita niya ang higit pa sa nakikita natin. Naramdaman niya ang gutom. Bigla ang umubo si Banaag, isang tuyong ubo na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. Namutla siya at napahawak sa kanyang anting-anting. Ang mga mata niya ay kumislap at may isang bagay na tila lumabas mula sa kanya. Isang anino, isang hininga na mabilis na bumalik sa kanyang katawan. Naramdaman ni Hiraya ang isang lamig na dumaan sa kanya. Ito ba ang pagkuha? Ang pagsipsip ng buhay? May paraan ba para tapusin ito? Tanong ni Hiraya, desperado. "Hindi natin ito matatapos, Hiraya. Matagal na itong bahagi ng lupa. Ang tanging nating magagawa ay panatilihing payapa siya. Ngunit may mga panahon na hindi sapat ang lahat ng pag-aalay. Kapag ang gutom ay lumalaki, kailangan niya ng higit pa." At sa mga huling salitang iyon, naramdaman na Hiraya ang bigat ng katotohanan na siya ay nasa panganib. Ang kanyang katinuan ay unti-unting nilalamon at ang kanyang pagkatao ay nagiging bahagi ng matandang sumpa. Ngunit hindi lang siya. Ang mga tagalumayok, si Maningkad at lalo na si Banaag ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng gutom na iyon.
Ang mga bangungot niya ay hindi lamang guni-guni. Ang mga anay na kumakain sa kanyang laman, ang lupa na humihila sa kanyaw pababa, ang mga mata ang walang katinuang nakatitig sa kanya mula sa dilim ng gubat. Ito ang realidad. Nagsimulang magdilim ang paningin ni Hiraya. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok. Ang kanyang dating pagnanais na matuto at umintindi ay napalitan ng isang matinding takot at desperasyon na makatakas. Ngunit saan? Ang lumayok ay hindi lang isang lugar. Ito ay isang buhay na bitad, isang nilanang na humihinga, na may sariling gutom. Sa ilalim ng kalaliman ng gubat, sa lilim ng mga lumang puno, isang bagay ang nagising. Hindi ito guni-guni. Ito ay totoo at ito ay nagugutom. Nagsimulang maramdaman ni Hiraya ang init na umaakyat mula sa kanyang mga paa, na tila may ugat na gumagapang sa kanyang mga binti, papunta sa kanyang puso. Ang amoy ng lupa, ng dugo, ng anay ay lumakas. Bumalot sa kanya, nagpahina sa kanyang paglaban. Unti-unting bumaba si Hiraya sa lupa, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa walang katinuan. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting lumalabo, nagiging bahaging ng malalim na lupa ng sinaunang kasunduan. Ang katahimikan ng lumayok ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasamang malalim, tahimik na ngiti. Ang kanyang huling hininga ay tila naging isang bulong sa lupa, isang pag-aalay, isang panata. Ang lumayok ay muling nakuha ang isa pa sa mga nawawala nitong bahagi. Ang katahimikan ay bumalik sa lumayok, ngunit ito ay hindi payapa. Ito ay katahimikan na may kasamang malalim, tahimik na ngiti. Isang pangindinig na tila bumubulong sa hangin. Si Hiraya ay wala na, hindi na isang tao. Isa na siyang bahagi ng lupa ng kasunduang nagpapatuloy. Nakamasid si Maningkalaad. Ang kanyang mga mata na sumasalamin sa libu-libong taon ng pagbabantay ay nanatiling walang emosyon. Ngunit may isang matinding pagod na kumapit sa ilalim nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang pagkuha. Hindi rin ito ang huli. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng lupa ay mas matindi, mas matapang na tila nagdiriwang ng isang matagumpay na pangangaso. Ang sumpa ng anay, ang gutom na lupa ay muling nagutom at muling nabusog pansamantala. Sa tabi ni Maningkad, nakatayo si Banaag, ang batang may malalaking mata na tila may nakakatakot na misteryo. Ang anting-anting sa kanyang lieg ay tila mas malaki pa sa kanya. Ngunit ito ang kanyang proteksyon, ang kanyang koneksyon sa nakatagong mundo na mas malalim kaysa sa nalalaman ng iba. Ang mukha ni Banaag ay payat. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Hindi siya nagsasalita, ngulit ang kanyang tingin ay nakatitig sa kawalan, sa lugar kung saan unti-unting lumubog si Hiraya.
Tila may nakikita siyang mga anino na hindi nakikita ng iba, mga bulong na hindi naririnig ng iba. Ang kanyang paghinga ay mababaw at may isang tuyong ubo na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. Ang bata ay isang sidlan ng kaalaman na pinipigilan ng matinding takot. Mabagal na lumakad si Maningkad patungo sa dambana ng sinaunang lupa, ang altar o lugar ng sakripisyo na sentro ng mga makalumang ritual. Ito ang puso ng kasunduan. Ang sagradong lugar na tanda ng isang sinaunang panata. Ang batuhan ay basa pa sa sariwang dugo, at ang mga anay ay kumakain na sa nalalabi nitong init. Ang mga ito ay hindi lamang insekto. Sila ay mga kamay, mga ngipin, mga taga-kolekta ng lupa. Ang bawat galaw nila ay may ritmo, isang tahimik na kanta ng pagkonsumo. Pinikit ni Maningkad ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, muling bumalik ang mga imahen ng libu-libong taon na nakalipas nang ang mga ninuno ay gumawa ng panata. Nagalit ang lupa. Nagsimulang sumibsip ng buhay, ng enerhiya. Ang mga anay ay lumabas mula sa lupa, hindi para lamang kumain ng kahoy, kundi upang higupin ang mismong kaluluwa ng mga lumalabag, ng mga hindi nagbibigay. Ang kasunduan iyon ay hindi ginawa sa salita, kundi sa dugo, sa pawis, sa takot. Ang lupa ay humihinga, Banaag. Bulong ni Maningkad, hindi sa bata, kundi sa hangin, sa mga puno, sa dambana. At ito ay nagugutom. Tumingin si Banaag kay Maningkad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malaki at madilim. Ngunit sa tingin na iyon, mayroong pagkaunawa, isang kalungkutan na mas malalim kaysa sa maaaring taglayin ng isang bata. Alam ni Maningkad na nakita na ni Banaag ang lahat at higit pa. Ang batang ito sa kanyang tahimik na pag-iral ay isang bukas na aklat sa mga lihim ng lumayok. Ang bawat galaw ni Banaag, ang bawat tingin ay tila sumasalamin sa katotohanang ang mga hangganan sa pagitan ng totoo at kathang isip, ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu ay unti-unting naglalaho. Para kay Banaag, ang hangganan ay matagal nang mawala. Naramdaman ni Maningkad ang matinding bigat ng kanyang tungkulin. Bilang tagapagbantay ng matandang ritual, ang kanyang presensya ay may bigat at autoridad. Kailangan niyang tiyakin na mananatili ang balanse, na ang lupa ay masisiyahan ng hindi lumalampas sa kanyang mga hangganan. Ngunit sa bawat pagdaan ng taon, tila nagiging mas mahirap ito. Ang gutom ay lumalaki, ang anay ay dumarami. Kailangan nating mag-alay, sabi ni Maningkad. Ang kanyang boses ay tila may ginigising sa paligid. Bumalik sila sa komunidad. Ang bawat hakbang ay may kasamang mabigat na pakihamdam. Ang lumayok ay tila huminto ang oras.
isang lugar na nababalutan ng makapal na gubat. Ang mga kubo ay gawa sa kawayan at sawali, halos nababalutan na ng mga lumot at baging. Ang mga ilaw mula sa bawat bintana ay malabo, tila nagtatago mula sa dilim na nakabalot sa labas. Ang mga tagalumayok ay nasa loob ng kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga pinto ay nakasarado. Ang kanilang mga bintana ay walang anumang sinyales ng buhay. Alam nila, naramdaman nila, ang bawat isa sa kanila ay may natatanging koneksyon sa lupa. Isang koneksyon na nagdadala ng takot at pagtanggap. Sa gitna ng pamayanan, nakita ni Maningkad ang ukit na map ng mga hangganan na nakaukit sa isang malaking bato. Hindi lamang ito mapa ng mga pisikal na hangganan, kundi pati na rin ang mga di nakikitang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu. Ang mga linya ay kumukupas na, tulad ng paglabo ng linya sa pagitan ng pag-iisip at bungungot. Pagpasok ni Maningkad sa kanyang kubo, narinig niya ang mahihinang bulong mula sa dilim. Ito ang sumpa ng anay. Ang lumang orasyon o mahika na ginagamit sa mga ritual. Ngulit ngayon, ito ay tila nagsasalita para sa kanyang sarili. Isang paalala ng patuloy na gutom. Pinagmasdan niya ang mga matatandang anting-anting na nakasabit sa dingding, mga kwintas, brilyante, at mga kakaibang hugis ng kahoy at bato. Ito ang mga proteksyon, ang mga ebidensya ng matandang kasunduan at ang palatandaan ng isang malalim na lihim. Ang bawat isa ay may kwento, isang patak ng dugo, isang hininga ng kaluluwa. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Maningkad sa kanyang balikat. Ang pagod ay tila kumakain sa kanyang buto. Sa kanyang edad, ang bawat pag-aalay ay mas matindi. Naalala niya ang mga huling salita ni Hiraya, ang pag-iyak ng isang kaluluwa na hindi nakakaintindi. Ang lungsod ay hindi naghanda kay Hiraya sa katotohanan ng lumayok. Hindi handa ang kahit sino para sa katotohanan ng isang gutom na lupa. Kinabukasan, ang lumayok ay nabalutan ng hamog. Ang punong gubat ng kalaliman ay mas tahimik kaysa dati. Isang tahimik na nagpapahiwatig ng asiyahan. Ngunit isang kasiyahan na may kalakit na pangako ng pagbabalik. Ang amoy ng lupa, ng dugo, ng anay ay mas mababa na. Ngunit ang presensya ay nananatili. Ang presensya pumupukaw sa gubat. Ang nilalang na matagal nang naging bahagi ng mga kwento at babala ay aktibong nagpakita ng tunay na kapangyarihan. Ito ay hindi na mito. Ito ay isang buhay na bangungot. Ang mga taga-lumayok ay dahan-dahang lumabas sa kanilang mga kubo. Ang kanilang mga mukha ay balot ng isang matinding pagod at pagtanggap. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon, ngunit may isang matalim na tingin na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga dayuhan. Bawat isa sa kanila ay may dalang isang maliliit na pag-aalay, isang prutas, isang dahon, isang bulaklak. Hindi ito para sa pagkuha, kundi para sa pasasalamat,
para sa pagpapanatili ng balanse, si Banaag ay lumabas din. Ang kanyang anting-anting ay kumikinang sa sinag ng umaga, ngunit ang kanyang balat ay mas maputla. Ang kanyang mga mata ay mas malalim. Naramdaman ni Maningkad ang isang lamig na dumaan sa kanya. Ito ba ang simula ng bagong gutom? O ang patuloy na paghihigop sa mga kaluluwang mas sensitibo? Ang tuyong ubo ni Banaag ay mas matindi at ang bata ay tila humina. Ang mistikong kaalaman ni Banaag ay tila nagiging isang pasanin, isang sumpa. Naramdaman ni Maningkad ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanilang pag-iral ay isang patuloy na pag-aalay. Ang bawat henerasyon ay ipinanganak sa ilalim ng anino ng kasunduan. Isang kasunduan na sumisipsip ng buhay at kaluluwa mula sa sinumang mga ahas lumabag o sa sinumang mapili ng lupa. Lumapit si Maningkad kay Banaag at hinawakan ang balikat nito. Ang balat ng bata ay malamig at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulong gubat ng kalaliman na tila may nakikitang isang bagong anino na lumilitaw mula sa kailaliman. Ang lupa ay muling magugutom, bulong ni Banaag. Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng ganoon katagal. Naramdaman ko ang mga salitang iyon na ay tumama kay Maningkad na parang latigo. Hindi pa natatapos ang kanilang pag-aalay at ang gutom ay muling naruroon. Ang mga lumang anting-anting, ang mga bulong sa dilim at ang mga kakaibang pag-aalay ay nagpahiwatig ng isang kasunduan na ginawa ng mga ninuno. Isang kasunduan na hindi kailanman magtatapos. Ang Lumayok ay hindi lamang isang liblib na komunidad sa kabundukan. Ito ay isang buhay na bitag, isang nilalang na humihinga, na may sariling gutom. At ang gutom na iyon ay hindi kailanman ganap na nagbubusog. Ito ay naghihintay lamang, naghihintay ng susunod. Ang araw ay sumikat sa kabila ng gubat, ngunit ang liwanag ay hindi nakapagtaboy sa anino ng takot. Ang mga taga-Lumayok ay patuloy na nabubuhay, sumusunod sa kanilang mga ritual, nagbabantay sa mga hangganan. Ngunit sa bawat pagdaan ng gabi, ang dating pamilyar na karikasan ay nagiging bukal ng kakilap-kilabot na mga multo at bangungot, sumasalamin sa loob ng kanilang sariling pag-iisip. Ang mga lumang babala ay hindi lamang mga kwento. Ito ang kanilang katotohanan. Ang lupa ay buhay at ito'y may gutom. Para sa iba pang nakakapangilabot na kwento, mag-subscribe at i-like ang aming channel.